ang kaso ng isang sanggol sa Cotabato City kasi silang palang kasi meron na pong mga ngipin. Kakatuwa, no? Nakatutok si GMA News Stringer Ferdinand Cabrera. Exclusive. Laking gulat si Dr. Miriam Canacan habang isinasagawa dito ang isang cesarean operation kagabi sa Cotabato Medical Specialist Hospital. Ang sanggol kasing iniluwal ng pasyente. May ngipin na. Sa isang dekada raw na pagiging OB-gynecologist. At sa rami ng mga napaanak na pasyente, ngayon lang daw siya nakakita ng sanggol na ipinanganak na may ngipin na. Natal cyst ang tawag ng mga doktor sa ganitong kaso. Bihira pero hindi naman dahilan para ipag-alala. Actually, nangyayari ito sa 1 in 2,000 deliveries. Hindi naman siya matatawag na abnormalities. Pero meron ding mga pagkakataon pag meron ito sa pamilya, yung family history na tinatawag, so pwede nang magkakaroon. Ang mag-asawang pastrana ng mga residente ng Cotabato City. Bagamat nagulat din, nangingibabaw pa rin ang kaligayahan sa biyaya ng bagong miyembro ng kanilang pamilya. Nagtaka ako, bakit sabi ko, pinagkay ng Diyos sa akin na ganito. Hindi ko alam kung anong mission niya sa akin. Malusog din ang sanggol na pinangalanang si Mac Anton J. Ayaw namang magpapaniwala ng mga doktor sa mga sabi-sabing swerte o di kaya'y malas ang mga batang ipinanganak na may ngipin. Wala naman daw scientific basis ang ganito mga kwento-kwento ng mga matatanda. Mula dito sa Cotabato City, Ferdinand Cabrera, GMA News. Nakuna ng security video ang umano'y pananampal ng isang pulis Maynila sa isang binatilyo sa Tondo nitong Sabado. Agad namang sumuko sa mga otoridad ang umano'y nanampal na pulis na posible ngayong maharap sa kasong kriminal at administratibo. Nakatutok si Rafi Tima. Hindi maiwasang maiyak ng 17 taong gulang na lalaking ito habang pinapanood ang CCTV footage ng anyay pang-aabuso sa kanya ng isang pulis Maynila. Katatapos lang daw mag-inuman ng mga kasama ng biktima sa Fidel Street, Gagalangin, Tondo noong Sabado ng madaling araw na mangyari ang insidente. Sa videong makikitang nagliligpit ng mga upuan ng minor de edad na biktima. Ilang sandali pa, dumating ang suspect na kinilalang si PO1 Ronald Alan Martin, naka-assign sa Tourist Police ng Manila Police District. Kwento ng biktima, tila nakainom ang suspect na nagtatanong noon kung sino ang nagiinuman sa kalye. Ang mga sumunod na eksena, ikinagulat umuno ng biktima. Sino mga naginuman dyan? Sila Boss Johnny po, si Kuya JC. Sabihin mo kay JC ang angas dyan tumaan sa alkalde. Tapos duduruin na po ako. Pagkaduro niya po sa akin, sino ba pinagmamalaki mo dito? Ang unang sampal sinundan ng isa pa. Sabay akmang may kukunin sa kanyang bewang. Bubunutan po akong baril. Sasampalin po ulit ako. Tapos, kaya kitang patayin. Pinagmamalaki sa akin yung taga rito. Yun po sabi niya po bago po siya umalis. Natigilan lang ang pulis nang may parating na nakamotor na tila kakilala rin ng biktima. Matapos magtago ng ilang araw, naglakas loob na raw ang biktima kasama ang kinikilala niyang guardian para magreklamo. Hindi raw nila alam kung bakit ito ginawa ng pulis na nakatira malapit lang sa kanilang barangay. Medyo kinabahan ako eh. Siyempre, autoridad yan eh. Pero ang paniniwala natin sa pulis sabi to serve and protect eh. Di ba? Ayun nga, kaya dapat malinis natin yung mga ganong imahin na imbis na sila ang tutulong, ba't sila pa ang umaabuso sa mga sibilyan? Sumailalim na sa medical examination ng biktima na nagrereklamo ng pananakit ng tenga dahil sa pagkakasampal sa kanya. Mismong si Mayor Alfredo Lim daw ang nag-utos sa DSWD Manila at MPD na aksyonan ng reklamo ng minor de edad. Papailan nyo ng physical abuse in relation to 7610. Gawa nga na itong bata minor de edad, 17 anyos. Ang pulis agad namang sumuko sa MPD at agad isinailalim sa investigasyon. Inabutan ng GMA News si PO1 Martin na sumasailalim sa fingerprinting sa women's desk ng MPD. Matapos voluntaryong sumuko, isa sa ilalim siya sa inquest proceeding. Tumanggi siya magbigay ng pahayag sa kamera. Ayon sa DSWD Manila, bukod sa kasong kriminal, posible ring sampahan ng kasong administratibo ang suspect gamit ang footage ng CCTV camera bilang ebidensya. Rafi Tima, nakatuto, 24 oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Marami na po kami tinampok na kwento ng mga taong humihina na ang pandinig. Pero tila pinakakaiba ang kwentong tampok namin ngayong gabi. Bumabalik daw kasi ang kanyang pandinig kapag napapatakan ng tubig ang kanyang tenga. O kakaiba, hindi po ba? Heto po ang storya. Dear Kapuso Foundation,
Bingi na po ang dalawa kong tenga. Nagsimula po ito nung graduate ako ng elementary sa probinsya. Sa di ko po alam na dahilan, pag pinapatakan ko ng tubig ang kanang tenga ko, ay nakakarinig uli ito. Nang matanggap namin ang liham ni Efren, agad namin siyang pinuntahan. Sa aming pagbisita, nadatnan namin siyang nagpapatak ng tubig sa kanyang tenga. Nagising po ako na parang ang tahimik po. Yung pala, wala na. Pero hindi ko na po napansin kasi yung naligo ako, nung napasukan siya ng tubig, parang nakarinig siya ulit. So, ganun na po yung ginagawa ko. Ikinonsulta namin sa doktor ang solusyong ito ni Efren sa kanyang pagkabingi. At isang babala ang kanyang naging tugon. Sa aming mga espesyalista, ipinagbabawal namin ang mga pamamaraan na ito. Isa ito sa mga pamamaraan na kung saan ang isang individual ay maaaring magkaroon ng infection sa tenga. Pinasubok ng doktor ang Valsalva maneuver kay Efren. Ang Valsalva maneuver ay ang katamtamang pag-exhale ng hangin habang nakatakip ang ilong at bibi. Sa pamagitan nito, mapuwersaang dumaan ang hangin sa ating mga tenga. Isang tunog ang bumulaga mula sa tenga ni Efren. Butas yung eardrum, okay, mga 80% na central tympanic membrane perforation, yung sudden gush of air, tas din-splace niya kung anong mga likido, yun nandun sa loob ng middle ear cavity. Kailangan gamutin muna natin ang kanyang infection sa tenga. Dapat masarahan natin yung tinatawag na eardrum or yung tympanic membrane. Okay? Kung paano natin gagawin ito, explain nga natin doon sa pasyente natin. Kukuha tayo ng laman sa likod ng kanyang tenga. Kilala si Efren sa pagiging suplado. Ang hindi alam ng marami. Sa pananahimik na lamang niya dinadaan ang pagkubli ng kanyang kapansanan. Hindi ako makipagkwentuhan sa mga kaibigan ko. Hindi po ako makasabay sa kanila kasi kunwari lang naririnig ko sila pero hindi po. Para po ang tanga. Sa ngayon, iginugugol ni Efren ang kanyang oras sa pag-aalaga ng kanyang pamangkin. Napahinto na kasi siya sa pag-aaral at nahihirapan rin maghanap ng trabaho dahil sa nagbabadyang pagkabingi. Ako yung humingi ng tulong para sa anak ko. Kasi gusto man niya mag-aral, hindi makapag-aral. Dahil sa pandinig niya. Naririnig po namin ang inyong panawagan, Aling Lydia, para sa inyong anak na si Efren at sisikapin po ng GMA Kapuso Foundation na matulungan si Efren at maipagamot ang kanyang pandinig. Sa lahat po ng nais tumulong kay Efren, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan. Pwede rin po kayo magdeposito sa aming mga bank account at sa anumang sangay ng Cebuana Luwalier. Maaari din mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Samantala, inaanyayahan po namin kayo makibahagi sa aming Valentine Project, ang Sagip Dugtong Buhay, sa pakikipagtulungan ng Philippine Red Cross at ng Ever Gotesco Malls. Kung kayo po ay may edad 18 hanggang 65 taong gulang, may timbang na hindi bababa sa 110 pounds or 50 kilos at nais magbahagi ng dugo, magtungo po sa Ever Gotesco Commonwealth Center sa Quezon City sa February 18, Sabado, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Sa mga magkakaeskwela, magkakabarkada dyan, magkakaibigan, sama-sama po tayong maghandog ng dugtong buhay. Tumawag o magsadya sa aming tanggapan para sa inyong mga katanungan. Susunod, Kapuso host Grace Lee, ano kaya ang birthday message para sa manliligaw niyang si President Noynoy Aquino? At komedyanteng si John Santos bumanat ng pick-up lines ala Senadora Miriam Defensor Santiago. Teleserye ka ba? Kasi gusto kitang subaybayan. Tuloy ang pagtuto dito sa 24 Oras.